Praise the Lord, and we are so glad to be in the house of the Lord. This is medyo busy man ang ating buong linggo, but this is called the rest day. And ito po ang panahon na mag-break naman tayo mula sa laman at ipakainin naman natin ang ating mga kaluluwa. So we know na ito man ay isang, God is so fair to us that we can have the 6 days and He only asked for us 1 day. So He's so good, He's so good, and lahat po tayo mga kapatid nawa ay magiging isang mahalagang araw. Ang panahon na itinalaga ng Diyos para po sa atin. So God always create a definite. Ang lahat ng mga bagay na sinasabi ng Diyos, meron pong mga definite time, definite place, definite day. Wala pong random ang ating Panginoon. Kung makita po ninyo, kahit yung Passover, kahit yung mga Feast of the Jews, eksakto po yun. No? Eksakto po sa araw na yun. And the Sabbath day is also exactly on the 7th day. And also, yung hindi ko malaman kung paano na naintindihan ng mga Hudyo ang kalendaryo or ang ikot ng mundo sa araw. Kasi siyempre, nagkaroon lamang tayo ng knowledge nung nagkaroon ng mga scientific equipments at instruments. Ano? In fact, marami pong mga dinidebate or debatable na mga karunungan na hindi po, kumbaga iba po ang pagtingin ng tao before. And after there were invented instruments, kagaya for example, ang tao ay naniniwala na ang umiikot sa mundo, ang umiikot sa mundo ay ang araw, hindi yung mundo ang umiikot sa araw. At yun ang dahilan kung bakit na si Joshua, ang kanyang pagkasabi ay, sun, stand still. Kasi ang nasa isip nila, ang araw ang umiikot. Kaya pinapatigil niya yung araw. Actually, ang nangyari is, ang mundong pinatigil niya. Yung mundo pinatigil niya. However, mas malalim yung kaalaman ng ni Job at saka ni Isaiah dahil binanggit po nila na ang earth ay nakalutang. At binabanggit din po sa Isaiah ng ang mundo ay bilog. Ang pagkasabi kasi is the circle of the earth. So hindi siya actually nagsabi in the plains of the earth lang. Binanggit niya pa talaga yung circle of the earth. But at the time, that was 1,000 years before Christ, and that was 3,000 years from us. 3,000 years ago. But halfway, 1,500 years nang mula kay Jesus Christ, saka lang naimbento ni Copernicus ang teleskopyo. At nung naimbento ni Copernicus ang teleskopyo, nakakita siya ng mga mas malawak na obserbasyon. At una siyang nagsabi na ang mundo ay bilog. At ito naman ay ginawa ni Galileo, in-improve niya yung teleskopyo. At itong teleskopyo ay mas malayo nang maabot. At doon nasabi ni Galileo na ang araw ang iniikutan ng mundo. At ang mundo ay bilog. Dahil nakasabi na ang Papa na ang mundo ay flat, kinausap si Galileo na dapat bawiin niyang sinabi niya. Kasi ang sinasabi daw ng Papa, infallible.
Pag sinabing infallible, hindi pwedeng mabali. Hindi pwedeng magkamali. Inasabi na ng Papa. So walang magawa si Galileo dahil papatayin siya, binawi niya ang kanyang claim na ang mundo ay bilog at ang mundo or ang earth ang umiikot sa araw. At mga kapatid, alam nyo ba, 1992 lang po, tinanggap ni Pope John Paul II, 1992 ba, na nagkamali ang Papa. Na ang mundo ay flat, sabi niya, kung ayon sa science, ito ay bilog at ito ay napatunayan ng science. At 1500, in the year 1500, mula kay Jesus Christ, nagdidebate pa ang exactly 2,500 years after na nagsabi ang Bible na ang mundo ay bilog. Nagdidebate pa ang tao kung ang mundo ba ay flat or bilog. At dumating sa punto, mga kapatid, na marami po ang pinapatay dahil iba po ang kanilang pananaw. At ang nagpatunay po na ang mundo ay bilog ay si Magellan. Umikot si Magellan at doon niya nakita ang mundo pala ay bilog. Kaya po, magkaiba po ang linear mile sa nautical mile. Yung nautical mile in relation to the curve of the earth. Yun po yung nautical. Kaya magkaiba po ang sukat ng 1 nautical mile sa 1 linear mile. Ito pong ating sinusukat na sa mundo, pagka tumakbo po tayo, ay yan po ay tinatawag na linear mile. Samantala, ang nautical mile ay ang anggulo na straight pero sa bilog na kabase. So, ibig sabihin, mas maiksi po ang nautical mile sa linear mile. And yan po ay mga science po ang nagpatunay at yan po'y binanggit ng Bible beforehand at ito po'y masabi po natin, mga kapatid, na wala pong makakita ng mundo that time but God alone. Diyos lang po talaga. Kaya nga po, mga kapatid, sa mga kapanahunan na ito, pinapag-aralan po natin ang salita ng Diyos. And if it is the Word of God, it must be true. Ang sinasabi nga, mga kapatid, the things in the Bible is not true because they are in the Bible. They are in the Bible because they are true. Kaya nilagay po dyan. Kaya itong pong ating mga pag-aaral sa Bible, isipin po ninyo ito. Dito po nanggaling ang science. Wala pong ginawa ang science, kundi ang ipaliwanag lamang ang creation ng Diyos. Paliwanag lang. Oh, what? Why? Pero hindi po nila alam kung paano nagsimula ang lahat. Kaya marami pong mga tao ang hanggang ngayon, hindi sila makapaniwala kung paano nangyari ang mga bagay na ito. And one time, mayroong isang atheist na sinasabi niya, hindi siya naniniwala dahil nag-exist lang daw ang lahat ng bagay. At alam nyo po ba, mga kapatid, na kung ang earth ay nagkamali ng pwesto, 10% nearer sa sun, lahat tayo tunaw na. Kung ang mundo umatras 10% ng kanyang distance from the sun, lahat tayo walang mabubuhay kundi puro yelo. Nilagay ng Diyos ang mundo exactly na mabubuhay ang tao. Hallelujah. Praise God. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, sa inyong pag-aaral, ilagay ninyo ang inyong pagtiwala sa Diyos. Ilagay ninyo ang inyong pagkakilala, the confidence that you have a great and awesome God.
it is very important that you have that confidence in that God. Because kung wala po kayong panghawakan ng mga patunay, doubt comes in. Yung mga pagdadalawang isip po mapasok. Kaya nga po mga kapatid, dito natin pinapag-aralan gaano ba at ano ba ang kasaysayan ng mundo. In fact, pag matapos po natin ang ating pong pinapag-aralan na Search for Truth, ay buong Bible po ay halos na-cover na po natin. At nung mga nakaraan, nag-spend po tayo ng so long sa the last 24 hours of Jesus Christ. And I just feel that it is very important to give emphasis on the last 24 hours because that is the conclusion of God's mission. And it will do injustice sa mga kahirapan at pinagdaanan ng ating Panginoon kung hindi natin alam kung ano ang nangyari sa Kanya noong mga kapanahunan na yun. Ngayon, nag-enjoy tayo that God is victorious. Nag-enjoy tayo that Jesus is victorious on the cross. He is victorious on death. Sumas tayo dahil buhay ang ating Diyos. Buhay ang ating Panginoon. Pero mga kapatid, marami sa atin, hindi natin na-realize kung gaano kahirap hanggang dumating sa victory. Kaya nga mga kapatid, minsan may mga tao na kung kulang ang kanilang kaalaman sa Panginoon, their salvation is just like an optional. Para bang magsisipa ko ngayon dahil wala akong gagawin. Hindi muna ako magsisipa dahil marami akong gagawin. Optional. At hindi po tama. Kasi mga kapatid, kung option sa pag-usapan, paano kung ang option ng Diyos ay patay na lang tayo lahat? Total, mapaparusahan naman tayo. At pwede naman siya maglikha ng panibagong mundo. Pwede siya maglikha ng panibagong tao. Pero hindi niya ginawa na optional ang pagpili para iligtas ang tao. Praise God. Kaya sana mga kapatid, ilagay natin sa ating mga puso at kaisipan, hindi optional ang pagpunta sa bahay ng Diyos. It is a must. And it should be. Mga minamahal, sana ma-realize at ma-appreciate natin ang lahat ng ginawa ng ating Panginoon. Na ang ating mga puyat is just but a scratch of what Jesus had experienced in that last 24 hours. Ang ating mga kahirapan, ang ating mga latay, ang sama ng loob, yung mga frustrations mo, mga discouragement mo, scratch lang yan sa pinagdaanan ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Dahil mga kapatid, pinili pa rin ng Diyos na iligtas ang sinumang mananampalataya sa Kanya. Because everything starts in faith. Nothing was created without faith. Even God, He has faith in His Word that it is done. It will be done. Alam niya, pag sinabi niya, kaya yun ang gusto ng ating Panginoon na ma-realize natin. Pag nagbanggit ang ating Panginoon, naniniwala siya magaganap yun. And that is why God is not subject to time. He is not subject to the past tense. He is not subject to the future tense. He is present all the time. And that is why when He said that He is going to do it, He speaks as if it is done. Kaya ang ginagawa natin, Panginoon, para bang paparating pa lang. Paparating pa lang ang gift mo. Sinasabi mo na, ay, salamat sa gift ko. Ganon ang ating Panginoon. And that is why, brethren, sa pagkakataong ito, ay patuloy nating abangan at pag-aralan ang mga ginawa ng ating Panginoon para sa ating lahat. Wala nang inisip ang Diyos, kundi ang tao. At kung ikaw ay malalim at malagi kang nag-iisip,
you think and you always meditate on your life and in the life of God, in the life of Christ, and in the power of God, magkakaroon ka ng the same question, ng question ni David. What is man that thou art mindful of him? Akalain ninyo mga kapatid, kung tayo hindi natin maalala kung saan natin nalagay ang ating mga gamit, pero alam ng Diyos kung ilang buhok ang nahulog ngayong araw. You don't need to count it in your bathroom. Knows how many. Ibig sabihin, ang Diyos natin, even up to the least detail, He knows about us. And He is that kind of God. Praise God. Hallelujah. And so, brethren, because the old covenant ay hindi po nagtagumpay. Nagtagumpay in the sense na God had given it to man and He stand by His word. He stand by His promises. That even Israel did not. He stand with His promises that Israel will be saved. Tinayuan niya yun. Kaya nga, kung minsan, kung alam nyo lang ang history, kung mahilig kayo sa history, sa ngayon yung mga taong hindi mahilig sa history, ang nakikita lang nila, opresyon ng Israel. Pag wala kang alam sa history, ang iniisip mo lang talaga na ang Israel ay masyadong malupit, masyadong sobra-sobra, kung mga gano'n. Eh bakit kasi na nurot mo? Hindi naman ang inaano mo eh. Di naano ka tuloy. Di ba? Yun yung sinasabi natin. Para bang, yung mga langgam, nandyan, ang ganda ng buhay ng langgam, kumukuha lang naman ng pagkain, papunta doon sa kanyang bahay para sa tag-ulan, meron siyang makain. Tapos ikaw naman na walang magawa, kumuha ng stick, dot-dot doon sa bahay ng langgam na hindi ka naman pinapakialaman. Nandito ngayon, nakalakad ngayon sa iyong stick, umabot ngayon sa iyong kamay, kinagat ka. Minura mo pa ang langgam. Di ba? Unfair? Kaya nga, pag ang taong hindi naman nangingialam sa inyo, huwag nyo nang pakialaman. Kasi mga kapatid, kagaya niya, Bumbayin nilang Israel, tapos sasabihin nila na huwag kayong gumanti. Pag gumanti kayo, hindi tama. Akalain mo yun? Kumbaga, para bang, itong mga taong nagko-condemn ng Israel, kinundina ba nila ng openly yung ginawa ng Hamas? Yung ginawa ng Iran? Ang iniisip nila, bagay lang sa Israel. Ay, bakit Israel lang? Di ba? Dahil wala kang alam sa history. Pag wala kang alam sa history, ang makikita mo lang dito ang mga gutom doon sa Lebanon, yung mga bata na hinuhukay, maantig ang puso mo. At pag doon ka lang tumingin, talagang masabi mo, ano ba naman ang Israel yan? Pwede na maitigil ang gera. Pero mga kapatid, pagka tiningnan mo, ang ating Panginoon, darating ang araw, Israel will reign in this world. Yun po ang mangyayari. At yan ay napapatunayan ng history ngayon. Ng current events ngayon. Kita mo? Lahat ng leader nila, paano natukoy? Isa-isa. Pati yung papalit, Pati yung papalit kay Nasrallah, patay na. Ay, salamat at hindi akong papalit sa kanya. Praise God. Pero mga kapatid, ito ang isang punto. Kung kaya ng Diyos, naiangat ang Israel na napakaliit, kinalat na, wala ng power, wala na silang papel sa mundo halos, dahil sa pangako ng Diyos, nilagay pa rin sila ng Diyos ngayon sa lugar na pinangako sa kanila ng Panginoon. Ibig sabihin, ganon ka-faithful ang Diyos natin. Praise God. Hallelujah. Now, the old covenant, dahil ayaw ng Israel, walang magawa ang Diyos,
kailangan matapos ang covenant. Covenant extends as long as the two covenant makers or testators is still alive. Parang sa pag-aasawa yan. Hanggang buhay pa ang asawa mo, hindi pwede mag-asawa ng iba. Pagpatay na ang asawa mo, palipasin mo naman ng 1 taon. Kung naman, pero may batas pala yun. No? May batas pala yun. Lalo na sa babae. No? Babae, lalaki bang batas nun? Attorney? Sa babae, di ba? Kailang 1 year. 1 year, pag namatay yung asawa mong lalaki, 1 year ka pa makapag-asawa. Kasi baka nabuntis ka ng asawa mo bago siya namatay. At tapos nag-asawa ka, iba maging ama. Ayun. So, may batas po yun. So, ang testator, dapat may isang mamatay. Now, ngayon, mga kapatid, sa ating napag-usapan at sa ating napag-aralan, pinili ng Diyos na kumuha na lang siya ng laman para matapos ang Old Covenant. Kasi hindi siya pwedeng mag-asawa ng bago. Asawa niyang Israel hanggat hindi mamatay ang Israel. Pero mahal niya ang Israel. Nangako siya sa Israel. Binuhay niya ang Israel. Siya ang namatay. Siya ang nagbigay. At itong matindi, hindi lang siya kusang nagpakamatay. Pinatay siya mismo ng Israel. Ang kaso actually ng Israel, parricide. Oo, kung totoo siya, asawa nilang Diyos. Ngayon, dahil namatay ang isang testator, wala na. That is why, kailangan ng mabuhay na maguli. Pag nabuhay na maguli, ibig sabihin, new life, new dimension, new relationship, at yan ngayon ay napunta sa mga mananampalataya. Whether Jew or Greek or Samaritans, napunta sa mananampalataya. Kaya kung ikaw ay mananampalataya ngayong araw, para sa iyo ang bagong covenant. Para sa iyo ang bagong testamentong ito, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, tandaan niyo ito, Old Testament, which is covenant, Old Testament, is until the end of the Gospels. Tandaan po ninyo yan. Yung New Testament, nakita natin. But, yung 4 na Gospel books, Matthew, Mark, Luke, and John, sa pagitan, that is a transition between the Old Covenant or the Old Testament to the New Covenant, which is the New Testament sa atin. But, technically, the Old Covenant extends until the end, the last part of the 4 Gospels. Technically, New Covenant starts at the last portion when Jesus Christ was resurrected. When He was resurrected right on that day, on that first day of the week, that is the start of the New Covenant. Kaya nga, mga kapatid, anong sabi ng ating Panginoon bago siya mamatay? Sabi niya sa Matthew chapter 26 verse 28, "For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins." Because, mga kapatid, sa kalagayan natin ngayon, wala nang number 1 na problema ng tao, ang kasalanan. At ang pinakamalaki pang problema, hindi natin kayang bayaran ang kasalanan. And that is why, ang ating Panginoon, through His blood is shed for many for the remission of sins. Basahin natin sa International Standard Version, same chapter and book. "Because this is my blood of the new covenant that is being poured out for many people for the forgiveness of sins." Now, ito yung may mga maling pananaw pagdating sa sinasabi ng ating Panginoon.
na since that Jesus Christ died on the cross, we are all forgiven. Mali po. Kasi, ang nakasulat nga dyan, many lang. many lang, so that means hindi po lahat. Mga kapatid, tandaan po ninyo ito. Ang forgiveness ng kasalanan ay hindi po automatic. Hindi po automatic. Ang forgiveness ng kasalanan, unang-una pumapasok kung kikilalanin mo na ang Panginoon na iyong Panginoon. That's number one. Because there must be a change of ownership first. There should be a change of master. Because we have a former master. Ang master natin is the world. Ang master natin before ay ang mundong ito, siyang sinusunod natin. Doon natin hinahambing ang ating mga sarili. Tama po ba? Kasi hindi ka magdadamit ng pagtatawanan ka eh. Kailangan ka magdamit ng para, kita mo yung mga, minsan magpa-party-party. Mga yung nakita niyo parang mga siraulo na nagpa-party-party. Subukan mo mag-gown doon. Di ba? Kung nga naka-ano ka ng maayos na damit. Kasi ang mundo doon, parang ayaw na magdamit. Doon. So, ang ginagawa natin before, papantay tayo. Kung ano sila. Papantay tayo sa kanila. Sila yung basihan natin. But now, kapag ikaw ay kumikilala sa Panginoon, you change your master. You change your Lord. At yun ang sinasabi na, Jesus is my Lord. Dapat mga kapatid, hindi lang yan sa salita. Dahil ang Lord, sinasabi, is an overseer of everything, owner of everything. At siya ang iyong sinusunod, siyang nag-uutos. At yun ang dahilan, mga kapatid, na kung tayo sa ating mga sarili, ang number one question, will you do something if you're in doubt? Is not to ask yourself, is this good to my principle? But rather, is this right in the eyes of God? Pagka mamili ka ng mga bagay-bagay, gumawa ka ng isang bagay, yun ang una mong itanong. Tama ba ito sa pananaw ng aking Panginoon? Kasi hindi na importante ang ating pananaw. Dahil nabili na po tayo ang pananaw na ng Panginoon. Mahirap po ito. Mahirap po. Alam ko maraming nahirapan dito. Pero kung maintindihan ninyo kung gaano kahirap sa impyerno, madali po ito. Everybody say praise the Lord. Kung iambing mo sa papuntahan mo, kung ayaw mong sumunod sa Panginoon, di hamak na madali ang mga bagay na ito. No, ngayon, mga kapatid, ang ating Panginoon, ang una niyang binigyan ng solusyon ay ang ating mga kasalanan na walang ang kahirap-hirap. Sa atin on our part, walang kahirap-hirap. Akalain mo yun. Pag kinilala mo ang ating Panginoon, I accept you, Lord, as my Lord and Savior, my God, my Lord. May bayad? Wala. Wala. Lord, forgive me of my sins. Nagrepent ka. Nagrepent ka. Pinatawad ka ng Diyos. Pinatawad ka ng Diyos. May bayad? Wala. Wala. No, ngayon, pinatawad ka pero ang power ng kasalanan ay nasa sayo. Ang sumpa ng kasalanan ay nasa sayo. Ang latak ng kasalanan nasa sayo, pre. Anong ginawa ng ating Panginoon? In-apply niya ngayon ang dugo niya sa atin. Paano niya in-apply ang dugo sa atin? Sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Praise the Lord. At kapag ikaw ay inilibing sa tubig, sa pangalan, there should be name. There should be name.
Hindi po pwedeng i-assume mo lang na alam niya na yun. Di ba sinasabi na iba, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost. Where's the name? Ayun, alam niya na yun. Siyang Son eh. Hindi pwede. Authority should be in the name. You cannot just use as your Father as authority. It should be the name of your Father. Pawidruhin ka, sabihin mo lang na, pinapawithdraw ako ng tatay ko. Eh, saan ang authorization? Sabi na nga ng tatay ko. Ayaw mong tanggapin ang sinasabi ko? Sabi ng tatay ko. Mag-withdraw daw ako. Kahit maglumpasay ka dyan sa harap ng bangko, hindi ka bibigyan, hindi ka pawidruhin. Kasi ang kailangan, saan ang authorization mo? Ngayon, pag may authorization ka, dapat nandun ang pangalan ng ama mo, nandun ang pirma ng ama mo. Kaya nga mga kapatid, wala na ang ating Panginoon para magdeklara sa atin na wala na tayong kasalanan. Paano mo malamang na natanggal ang kasalanan mo? Through the Word of God na lang. Kaya yung sinasabi nila, through the washing by the Word. Kasi Word of God na lang itong ating pinanghawakan ngayon. Wala ng Panginoon eh. But the Word of God says, be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, he that believeth and is baptized shall be saved. Doon na tayo ngayon sa salita ng Diyos. So malalaman mo lang na napatawad ka ng iyong kasalanan, hindi by assumption, but by the Word of God that says your sins are forgiven and remitted because of the name of Jesus Christ. Kaya kailangan talaga may name. Kaya sa inyo na hindi pa nabautismo sa pangalan ni Jesus, ano bang problema mo? Minsan yung mga tao nag-question, bakit kailangan ba yan? Bakit? Masama ba? Mabigat ba na mabautismo ka sa pangalan ni Jesus? Lahat naman ginagawa mo in the name of Jesus, tapos ngayon magpabaptize ka, ba't ayaw? Actually, ang umaayaw doon, hindi actually yung tao, ang diablo. Kaso ang Panginoon niya, diablo. Sinisigaw niya lang Panginoon niya, si Jesus. Kasi kung Panginoon mo si Jesus, sundin mo yung sinabi ng Panginoon. Sundin mo yung Word of God. At mga kapatid, paglabas mo sa tubig, dahil nadeklara ang pangalan ni Jesus, malinis ka. You are a new creation. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Noong mga panahon ni Jesus Christ, kasama niya mga apostol, sabi ng iba, bakit ang mga apostol, wala namang record na nabautismoan sila sa pangalan ni Jesus? Bakit kailangan pang pangalan ni Jesus? Kaya nagbautismo nga mismo, nandun na mismo. Sasabihin niya lang sa iyo eh. Siya kasi nagpapatawad. Kung wari, ikaw pupunta ka sa bangko, magwi-withdraw ka? Kailangan mo pa ba authorization? I-account mo yun? Tama? Pagpunta mo sa bangko, sasabihin sa iyo ng teller na, magwi-withdraw po kayo. Saan pong authorization nyo sa sarili nyo? Walang bangkong ganun. Dahil ikaw na mismo yon. Kaya nung mga panahon ni Jesus, no need ng kanyang pangalan at the time, dahil siya na mismo yon. Kaya nga sasabihin niya lang, thy sins are forgiven you. Thy sins are forgiven you. Sabihin niya lang. Ngayon, sa ating panahon, wala na si Jesus. Ang tangi na lang nating panghawakan ay ang authority na lang sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. And that is why you need to be baptized in the name of Jesus Christ. No questions asked. Walang tawaran, mga kapatid. No, ngayon, ang sinasabi nga, this new covenant ay magtatanggal ng kasalanan because that is the number one culprit in the life of man. And so Jesus makes a new covenant with us. Medyo maliit yan para sa inyo. But it is by blood. Noong unang panahon, ang covenant is made by blood. Maalala ninyo na nag-ano sila naghihiwa sila ng kanilang mga kamay, tapos pinapatuloy yung dugo sa alak or minsan sa kung anong inumin, tapos lahat sila maglalagay ng dugo. At lahat mag-iinom din ng dugo kasi one blood na sila.
So kung may age yung isa, 2 das na. Kasi yun ang nung unang panahon eh. Nung unang panahon, yun po yun, all covenants were forged by blood. And Abraham, God made covenant with Abraham through the circumcision. And there should be separation of the flesh. And there should be blood. Meron pong dugo dapat na lumabas. Kaya wala po kayo may makitang circumcision na hindi lumabas ang dugo. Kung hindi dugo ang lumabas, ipit lang po yun, hindi po talaga circumcision yun. Now ngayon mga kapatid, here comes Moses. And there should be a Passover lamb para lang makalabas sila from Egypt to the promised land. And there should be blood. The blood of the lamb. And the blood covenant for sin was done, yung pinakatutuo na pag-cover, pagtakip, paghugas ng kasalanan doon na sa cross, sa Kalbaryo. And that is why lahat ng dugo ni Kristo, binanggit ko ito nung nakaraan sa inyo, inubos talaga ng Diyos. Walang may naiwan. Paano natin nasabi? Lahat kasi ng dulo na pwedeng labasan ng dugo, binutasan. Saan, di ba, nabanggit ko sa inyo, ano ang dugo, saan pinapump ng heart, papunta sa head, sa kamay, sa paa. Pag ang dugo hindi na makarating sa paa mo, paralyze ka. Pag ang dugo hindi na makarating sa kamay mo, paralyze ka na rin, hindi ka na makalakad. Yun ang dahilan, mga kapatid, na ang isang na stroke, may isang nerve na pumutok, hindi na makadaloy ang dugo, hindi na rin makadaloy ang sensor. May sensor po tayo eh. Matindi po yung katawan natin. Ako, kung pag-aralan nyo lang ang katawan natin, wala tayong doktor dito, pero mga kapatid, ang dami palang espesyalista sa katawan lang ng tao. And kapag hindi na po yan dumaloy, mapaparalyze po yun. Yun po yung ang nangyari sa ating Panginoon, sa paa niya lumabas ang dugo, sa kamay niya lumabas ang dugo, sa ulo niya lumabas ang dugo, merong naipon sa puso, pero tinusok pa doon. Nung tinusok, lumabas ang tubig at ang dugo. At sinasabi nga, wala naman pong eksakto rito, 100% right and absolute explanation. Pero isa sa sinasabi ng medical science is that ang puso ng Panginoon literally was broken. I mean, it burst. It explodes. Pwede palang pumutok ang puso sa sobrang presyon. And that is caused by too much stress. Ano po? At yung puso ng Panginoon ang naiwan. Kasi pagka tingnan ninyo ang manok, pagka ginilitan nyo sa lieg, di ba pinapatiwarik? Dapat pinapatiwarik mo yon. Pero pag kinatay mo na, tingnan mo yung puso, may naiwan pa doon. May naiwan pa doon sa puso. Nagkaklat pala, blood clot doon sa puso. Try ninyo. Kaya pagka bumili kayo, kumakain kayo ng puso, hiwain nyo sa gitna, hiwain nyo sa gitna. Kasi may dugo po doon sa loob. Opo, subukan nyo. Pabili kayo ngayon. Hindi, pero, di ba, ginaano yun sa mga pansit, sa mga, sa mga nagluluto. Yung heart, huwag nyong isahog ng buo. Slice nyo sa gitna. Kasi nandun pa yon ang naiwan na doon, na-trap ang dugo nung nawala na siya ng buhay. Ano po? Pero ang Panginoon, mga kapatid, yung puso niya mismo, ayon sa science, yung explanation na naghiwalay ang dugo at ang tubig, ay dahil ang puso niya ay pumutok. So, ibig sabihin, pati dugo sa loob ng puso, labas. At lumabas talaga. Kaya wala po talagang may tinira ang Panginoon para sa kanyang sarili. Lahat ibinigay niya para sa atin. Now, ngayon, mga kapatid, willing ba tayo na ang lahat din naman sa atin, ibigay natin sa ating Panginoon. Yung ating mga kalakasan, yung ating kaisipan, yung ating puso, yung ating talento.
Kaya wag po tayo dalawang isip na ibigay ang lahat ng kaya nating maibigay sa Panginoon dahil as far as God is concerned, lahat ng meron siya, binigay na niya. Maging ang kanyang glory, maging ang kanyang pride, maging ang kanyang sarili, He humbled down and He gave it for us. Kaya wala na siyang may naiwan kung tutusin, mga kapatid. Binigay niya lahat para sa atin. Kaya gusto kong maintindihan natin, mga kapatid, na nawa, kagaya ng ating Panginoon, walang sapat na dahilan para tumigil siya para iligtas tayo. Ganon din sana tayo. Wala sanang sapat na dahilan na tumigil tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Wala sanang sapat na dahilan na hindi na tayo mag-worship. Wala sanang tamang dahilan na hindi tayo makapag-pray, na hindi tayo makapag-share, na hindi tayo makapunta sa mga bahay-bahay ng bawat isa, mga kapatid. Sana wala tayo mga dahilan na hindi tayo makapunta sa bahay ng Diyos. Dahil kung dahilan lang ang hanapin mo, sobrang dami. Amen? Maliit na bagay pwede dahilan. No, ngayon, sabi nga ng ating Panginoon, this is my blood of the New Testament for the remission of sins. And so, mula dyan sa ating during communion and foot washing po natin, we are looking backward to the crucifixion of Jesus Christ. Pero isa sa mga binabanggit ng ating Panginoon, while having the communion and our foot washing, mga kapatid, we are looking forward for His coming. The Bible says, ye do shew the Lord's death till He come. At ang ating communion is a reminder of what God has done for us and what God will do for us. So it is from the past to the present and to the future. And He makes a new covenant in blood. Now, the new covenant provides healing. Itong maganda, mga kapatid. Dahil hindi lang ang espiritu natin ang may healing. Hindi lang pala yung ating kaluluwa ang may healing. Kasama sa cross ang healing natin physically. Pati ang ating mga sarili, mga kapatid, na laman. Hallelujah! Kasama doon sa cross, sa Kalbaryo. Praise God! He healed us and His promises is by His word. There is this great, amazing things in the Word. We cannot understand that. But by the Word, you can have encouragement. But the same Word can be an offense. Tama po ba na wala ka namang reaksyon kung wala kang may narinig? Tama? At wala namang masasaktan kung wala kang may sinabi? Pero mga kapatid, the word has power. To God, the word is equal to Him. When you say word of God, it is God Himself. As the Bible says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya nga, mga kapatid, I shared this in Bacolod. Alin ang nauna? Genesis 1:1, John 1:1. Alin ang nauna? Genesis 1:1, John 1:1. Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. So marami nagkakat dyan sa God. So in the beginning, God, tama naman, there is God. The first mention is God in Genesis 1:1. But in John 1:1, in the beginning was the Word. Now take note, ang Genesis 1:1 is about the creation of God. It's about the creation of God. But before creation is the Word of God. And so before Genesis 1:1, there was John 1:1.
In the beginning was the Word. And in that beginning, God created. And that is why wala kang may marinig doon sa Genesis before creation, but the Word of God. And the Word says, let there be light, and there was light. Let there be sun, and there was sun. Let there be everything that God declares. So the Word of God is so powerful that if you have faith in that Word, you can have all the power that God can display. Because Jesus said, I return to my Father. And dahil nandun na siya, sabi niya, greater things you can do. Sa totoo lang, mga kapatid, marami tayong kapangyarihan na nag-i-expire lang. Everybody say, praise the Lord. Oh! Sana meron tayong mga bulang kristal, bulang apoy. But you don't need that. Just faith. Ang problema kung bakit na hindi nangyayaring mga bagay na inaasahan natin, hindi dahil sa Panginoon. At minsan tatanungin mo, why Lord? Hindi. Tayo ang may dahilan. Hindi inabot. Hindi inabot ng ating pananampalataya ang isang bagay na pwedeng gawin ng Panginoon. Take note, hindi dahil apostolik ka, susundin ka ng Panginoon. Kahit apostolik ka, kung wala kang pananampalataya, wala rin. Hindi rin yan mangyayari. Pero kahit hindi ka pang-apostolik, kung ang iyong pananampalataya umabot sa standard ng Diyos, pakikinggan ka, kaya yun ang dahilan. Sinasabi natin, wala naman siya sa katotohanan. Bakit marami siyang himala? Inabot ng faith niya eh. Kaya nga mga apostol, sabi nila, number 1 na prayer, Lord, help us with our unbelief. Hindi naman tayo exempted sa unbelief. Mga kapatid, hindi mo masabi na meron ka talagang pananampalataya hanggat na hindi mo ito napatunayan. No, ngayon, mga kapatid, the Bible says in Psalms 107 verse 20, basahin ko sa inyo. Sulat ninyo. He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. Ang ganda ng awit na yan, oh. He sent my words and healed your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. Touch your body. You sent your words and heal my disease. Yes, Lord. You are the Lord, my healer. He sent His word. He just sent His word. At ito ang pananampalataya ng centurion. Ang sabi niya, Panginoon, pagalingin mo ang aking anak. Sabi ng Panginoon, sige, pupunta ako sa bahay mo. No need, Lord. Sabihin mo lang. Sabihin mo lang. Dahil sabi niya, kagaya ko, sinasabi ko lang at sumusunod ang mga alipin ko. Ang sabi ng Panginoon, wala akong inakitang ganitong klaseng pananampalataya sa Israel. Wala. At maya-maya, nung umuwi, sabi ng Panginoon, go thy way. For your daughter is healed. Pagdating ng centurion, mga kapatid, sinalubong siya. Buhay ang iyong anak. Ang sabi ng centurion, anong oras? Anong oras? Kasi kung yan ay before, hindi si Jesus. Pero nung sinabi eksaktong oras ng pagkasabi, at ganun din ang kanyang palagay na pagkabanggit mismo ng Panginoon. Imagine ka mga kapatid, the Word of God doesn't need to travel very long. God speaks it.
And you can trust in the promises of God. So there are healing promises. And the Bible says, by His infirmities, Himself took our infirmities and bare our sicknesses. In Matthew chapter 8, verse 17. In 1 Peter chapter 2, verse 24, by whose stripes ye are healed. Luke chapter 9, verse 11, heal them that had need of healing. In Acts chapter 10, verse 38, healing all that were oppressed of the devil. In James 5:15, the prayer of faith shall save the sick. Ang lahat ng ito, mga kapatid, ay nangyari. At kagaya ninyo, hindi naman tayo nag-iisa sa mga katanungan, bakit hindi natin kaya? Natanong nyo sarili nyo? Sa akin, tinatanong ko minsan yan. May mga pagkakataon na sinasagot ng Diyos ang mga panalangin. Minsan hindi kaya. Eh, mga apostol ganun din. Lord, bakit hindi namin mapalayas? Eh, simple lang naman sinabi ng Panginoon. Dahil ang mga bagay na ito hindi nangyayari kundi sa prayer and fasting. So may mga bagay tayo, mga kapatid, na kinakapos po tayo. Patandaan po ninyo ito. Isang assurance na gusto kong ilatag sa inyo ngayong gabi, ngayong umaga bago po tayo magtapos. Na ang lahat ng sinasabi ng ating Panginoon, kaya niyang gawin. Lahat ng pangako niya, kaya niyang tuparin. Hallelujah. Praise God. Kaya nga, mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Pero, itong tanda natin, may purpose din ng Diyos. May mga tao na sabihin man natin, pwede naman sanang i-extend pa ng Diyos ang buhay pero hindi na ginawa ng Diyos. May purpose ang Diyos. Kasi kung ganyan, di dapat buhay pa si David. Tama? Di dapat si Abraham kasama natin. Eh kaso namatay din sila. So mga kapatid, merong mga kadahilanan ng ating Panginoon. Pero paano ba tayo? Dito po tayo magtatapos. Paano ba nangyayari ang mga kagalingan? Tandaan natin that God, as far as God is concerned, check na yan. Wala ka nang pwede itanong dyan. Nandito na ngayon ang dalawang bagay. Yung nagpipray at ang pinipray. So yung pinipray, anong kanyang nasa isip? Anong pananampalataya niya? Ang nagpipray, ano yung pananampalataya? Pero meron din namang procedure dito na sinabi si Apostol Santiago at sinabi niya sa James chapter 5 verse 14. Anong sabi niya? Is any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. In verse 15, and the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he have committed sins, they shall be forgiven him. So sinasabi rito ni Apostol Santiago, mga kapatid, na hindi masama na kung tayo ay merong karamdaman ay pumunta tayo sa harap or magpatawag tayo ng elder of the church at manalangin para sa inyo. Alam niyo yung trabaho ng pastor, 24/7, kagaya ng doktor. Pwede mo ipatawag madaling araw, hindi magrereklamo yun. Pwede mo siya ipatawag ng umaga, ng hapon, ng gabi. At ito pang matindi. Para lang pakinggan ang panalangin, kailan pa siya mag-fasting. Hindi siya kakain 2-3 araw para lang pakinggan ang panalangin. And then 2 o 3 araw din, nung gumaling ka na, wala ka na rin sa church. Gaano kasakit yun? Di ba? Pag gumaling ka, hindi mo na maalala church. Hindi mo na maalala maglingkod sa Panginoon.
Tandaan ninyo ito mga kapatid, hindi po basta-basta ang pagkaroon at para pakinggan ka ng Diyos ng iyong mga panalangin, hindi po basta-basta ang pangangailangan. At maganda lang sa pakiramdam natin dahil may pupunta sa atin, magle-lay hands, magdadala pa ng mamahaling langis, at i-anoint ka, at ipag-pray. Ang akala mo na 5 minutes, 10 minutes prayer lang, ang hindi mo alam, may isang araw na fasting yan. May 2 araw yan. Lord, kaya may 3 pa yan pag malala masyado, mga kapatid. At ganun kahirap kung minsan ang pagiging elder ng church. And all these things is just but a simple thing para minsan ay talikuran mo ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Marami na akong nakita. In my years of experience in the ministry, ang dami ko na nakita na pinagaling ng Panginoon. Pero hindi na nakita sa paglilingkod sa Panginoon. One time, meron akong naalala na isang kapatiran, namamaga ang kanyang kamay. Grabe, lumubo talaga ang kamay niya. Hindi siya makapagtrabaho for 2 weeks. Alam naman ninyo, mahirap ang buhay doon sa probinsya. 2 weeks, wala siyang trabaho, hindi sila makakain, wala silang Umabot na nag-request siya kung maaari ipag-pray. Nung pinag-pray, nung linggo, pagka-Lunes, kaya niya nang hawakan ang baso. Pagdating ng Miyerkules, kaya niya nang hawakan ang kanyang ispading. Alam niyo ang ispading? Ispading? Hindi niyo alam ang ispading? Siyempre kayo wala dito. Pangtapas ng tubo yan. No? Panggapas. Hindi yan panggapas, yan. Basta pangputol ng tubo. Ayan. Ispading. Alam niyo na. Idagdag niyo sa inyong bokabularyo, ispading. Ayan. Simula noon, nakapagtrabaho na siya. 2 linggo makalipas, hindi na nagsimba. Ayun na. Nasa harap na ni San Miguel. Marami po. Kaya nga minsan, ang laki ng ng disadvantage minsan, parang sinasabi nga natin. Pero mga kapatid, prayer can be done also through the elders, through the anointing of oil, and through the prayer of faith. And ang maganda pa rito, may bonus pa. Pag meron kang ginawang kasalanan, mapapatawad pa. Ngayon, you can also have a united prayer, personal prayer of faith, gifts of healing. Ayan. Yan po ay mga pamamaraan ng Diyos para tayo ay magkaroon ng healing. Pero lahat ba na napag-pray, kailangan gumaling? Tandaan ninyo ito mga kapatid. Si Apostol Pablo, iniwan niya sa Troas ang isang manggagawa dahil ayaw gumaling. Hindi, dahil nagkasakit. Dahil may sakit. So, tandaan po ninyo, baka mamaya ipag-pray kayo ng pastor tapos wala namang alibyo. Alam niyo ang alibyo? Walang pagbabago. Tapos sabihin mo, wala itong aming pastor. Doon na lang ako kay Apostol. Hindi po lahat. Hindi po lahat. In fact, you can pray by yourself if you have faith. You can pray by yourself. You can claim it. The most important thing is the standard of your faith. The standard of your faith. In fact, gumaling ang babae, hindi dahil sinabihan siya ng Panginoon na magaling siya, kundi dahil sa pananampalataya niya, humawak lang siya sa laylayan ng damit ng ating Panginoon, and she was healed. And then, dito nyo makita, and then, nabigla ang Panginoon. Nabigla pa siya. May gumalaw sa akin. May humawak sa akin. Ang sabi ng mga apostol,
naku Panginoon, ang daming nagtutulak sa'yo. Dikit na nga eh. Paano sabihin mo na may nakahawak sa'yo or may somebody touch you? Sabi ng Panginoon, hindi. Naramdaman ko may lumabas na kapangyarihan. Akalay mo yun? Ibig sabihin, pag may pananampalataya ka pala, kahit wala pa sa atensyon ng Diyos, pag umabot ka talaga sa pananampalataya mo, magre-release talaga ng kapangyarihan ng ating Panginoon. And that's faith. At yun po ang gusto ng ating Panginoon na gamitin natin. In fact, wala pong limit ito. Ito ay unlimited kung tutusin at mas na-frustrate ang Panginoon dahil na-forfeit natin ito. Palagi na lamang ito'y nag-i-expire. Kaya nga mga minamahal, tandaan po natin ito. Lahat po tayo, mga kapatid, ay sometimes guilty sa ganitong mga bagay. Pero tandaan po natin ito. God wants you to use the power and opportunity through His name. At the end, mga kapatid, we are all healed by the name of Jesus. Hallelujah. Sabi ng Acts chapter 3 verse 6, then Peter said, silver and gold have I none, but such as I have give I thee, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Mga minamahal, hindi po ordinaryong pangalan na ito. Ito yung pangalan na nagliligtas sa atin, pero ito rin ang pangalan na papagaling sa atin. Hallelujah! At sabi ng Biblia, and he took him by the right hand and lift him up, and immediately his feet, his ankle bones, receive strength. Kaya sa araw na ito, baka lulumpo-lumpo tayo. May meron dito na mga nanghihina. Marami dito mga walang kalakasan. All you need to have is in the name of Jesus Christ. In that power. Mga kapatid, hindi na mahalaga, may pera ka man o wala. Ang sitwasyon mo ngayon, isa lang ang kasagutan. The answer is Jesus Christ. Jesus Christ is the answer to your problem. And today, mga kapatid, kaya tayo nandito para purihin ang nag-iisang Diyos. Oh, palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon.